Kinuha ni Li Fengyi ang game console. Sa lupa, ang kanyang suot ay punit-punit. Makapal at gininto ang agos ng tubig ang bumalot sa kanya, naglalabas ng mabigat na aura. Ngumiti siya ng mahina. Sobra ang kapangyarihan ng fan, pero sa huli, sa amo pa rin. Hindi ito maginhawang gamitin. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakatakbo. Pinindot niya ang isang button sa controller. Sa di kalayuan, ang enerhiya ni Sifan ay walang humpay na hinabol si Lian. Isang puting guhit ang hindi sinasadyang dumaan sa leeg ni Lian. Mabilis niyang itinagilad ang kanyang ulo para umiwas, at nabura ang isang patong ng balat sa kanyang leeg. Inilabas niya ang yuan-yuan apple at pinasok ito sa kanyang bibig. Pero hindi pa rin naghihilom ang sugat. Sa sandaling ito, isang sudo ang lumipad sa tabi ni Lian. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sudos, "Okay ka lang?" Hindi sumagot si Lian ngunit nagtanong tungkol sa mga pinsala ni Suju. Nang marinig na gumaling na siya, medyo naaliw siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Lumayo ka sa mga puting guhit na iyon. I'll contact you later." Samantala, sa main hall, kinokontrol pa rin ni Fengyi ang console. Ang mga gintong agos ng tubig na nakapalibot sa kanya ay unti-unting naglaho. Ang batang babae ay bumalik sa pangunahing bulwagan, nakita ang tanawin sa harap niya, at bumulalas, "Kagalang-galang na panauhin, mabait na hayaan kang manatili sa gabi. Pero hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganito kagulo sa main hall." Kawawa naman. Ngunit hindi pinansin ni Fengyi at nanatiling nakatingin sa game console. Ang kanyang katawan, na nasugatan, ay gumaling tulad ng dati, at ang kanyang suot ay bumalik din sa orihinal nitong estado bilang isang Diyos. Sa ilalim ng upuan ng tatlong Xiao na Yinggang, maaari din itong ituring na reproductive limit ng maliit na prutas. Isang puting guhit ang sumugod patungo sa dalaga. Bahagya niyang itinuro ang kanyang daliri, at hindi mabilang na mga engkanto ang agad na lumitaw sa kanyang likuran. Ang mga dragon ay nangunguna sa harapan, at ang mga sundalo ay sumugod sa unahan upang kunin ang suntok. Ngunit sa sandaling mahawakan nila ang puting guhit, lahat sila ay naging kawalan. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay nawala rin siya. Sa impluwensya ng enerhiya ng Sifan, unti-unting nawala ang buong templo ng Linejenang. "Lumabas ako ng templo, na hinuberen ni Sifan." Bigla siyang nagulat, at ang lamig ay lumitaw sa kanyang mukha. Medyo nabalisa ang ekspresyon niya sa unang pagkakataon. Imposible. Ito ba ang kapangyarihan ng siyam na Phoenix? Sa sandaling ito, lumusot si Lian mula sa tuktok ng pader ng lungsod at nakitang hinahabol siya ni Sifan. Nakasakay sa motorsiklo. Hindi ko ito nakatakas. Masyadong makitid ang espasyo para magmanyobra. Imposibleng ganap na maiwasan ang mga nakakatakot na puting guhitan. Nasakop na ng enerhiya ni Sifan ang kalahati ng Yanjing City. Ang maldito na Yanfu na iyon ay hindi kumilos sa harap ng tarangkahan ng templo ng Gongdalin. Napatitig ang lalaking may hawak ng kutsilyo sa katapat niya. Ang braso ng lalaki ay sinipa niya sa isang dagwang puting kalansay, ngunit hindi niya alintana ang sugat. Sa ilang paghinga lang, tumubo na muli ang kanyang braso ng mga litid at kalamnan, at ginalaw niya ang kanyang palso para makabawi. Ngumiti siya at nagtanong, "May mga galaw ka pa ba?" "Tra." Itinapon ni Xiao Dao ang sigarilyo sa kanyang kamay at tumingin sa lalaki ng may pagkasuklam. Sinabi niya sa malalim na boses, "Mabilis kang gumaling." Sa sandaling ito, ikinumpas ni Sudo ang mga pakpak nito at lumapag. Umalangaw-ngaw ang boses ng Suduz, "Chef, tapusin mo ito dali. Pagkatapos mo, pumunta ka sa lungsod at huwag nang pumunta sa templo ng Naingang." Natigilan ang lalaki, hindi maintindihan kung bakit nagbago ang plano. Ngunit ang kulay ng mga balahibo ng ibon na ito ay eksaktong kapareho ng kay Lian Su,
at siya ay 80% na gumaan. Sinamantala ang sandali na naalimpungatan ang lalaki, sinuntok niya ito ng malakas. Mabilis siyang nag-react, ginamit ang kutsilyo para harangin ang kamao, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit at patuloy na idiniin ang kanyang kamao sa talam. Isang kutsilyo ang nasaksak sa mukha ng lalaki, at bigla itong nag-itim at bumagsak ng paatras, bumulwak ang dugo. Iminulat ng malaking lalaki ang kanyang mga mata at sumugod sa harapan upang yakapin ng mahigpit ang lalaki. Pagkatapos, parang mabangis na hayop, kinagat niya ang leeg ng lalaki. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, bumagsak ang panga ng lalaki, sumisipsip ng dugo ng buong sakam na parang bampira. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagsimulang tumulo ang kanyang balat at dugo. Sa sandaling ito, ang lalaki ay naglabas ng isang nakamamatay na aura, at ang kanyang buong katawan ay umuusok sa init. Akmang bibitawan na siya ng lalaki ay naabutan niyang mahigpit siyang hinawakan ng lalaki. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, kaya mong tiisin ang talam. Paano ang apoy sa mga bisig ng lalaki? Isang pulang-pulang apoy ang bumungad sa kanya at binalot ang isa pang lalaki. Nilamon siya ng apoy sa buong paligid. Ang lalaki ay unti-unting sumangga sa dagat ng apoy. Ang ginintoang pulang apoy ay unti-unting napatay, at ang lalaki ay lumabas na hiyubot-hubad. Samantala, sa pader ng lungsod, tumingin ang lalaki sa lungsod at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang nakamamatay na puting kulay sa lahat ng dako ay nagpang-inag sa kanya. Ano ito? Ang kalaban ko ngayon ay napawi sa isang kisap mata. Pinagmasdan ng mabuti ng lalaki ang sitwasyon sa ibaba at sinabi sa kanyang mga kasama, maswerte kaming nakatakas sa pangunahing akses ng Yanchang, ngunit ang aming swerte ay hindi magtatagal magpakailanman. Sa sandaling ito, kailangang kilalanin ng kanyang kasama ang kanyang kalmado at malinaw na pagbubukas ng kaganapang Yanfu. Ang sistema ay patuloy na inalertuhan sa pagkamatay ng mga naglalakad. Napabuntong hininga siya, at ang bilang ng mga naglalakad na buhay pa ay wala pang 100. Ang mga tagalupa ay halos lahat ay patay na rin. Sa isang eskinita patungo sa gitna ng palasyo ng imperial ng Yanjing, dahan-daang naglakad si Feng Yi pasulong. Ang mga nakaligtas na naglalakad ay na-corner niya at ni Sifan. Samantala, sumugod si Lian sa eskinita at biglang may nabangga. Pareho silang nagulat at humakbang pasulong. Nagdikit ang apat nilang palso. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, at nagliwanag ang mga mata ni Lian, at sinamantala niya ang pagkakataong suntukin ang mukha ng kausap. Biglang, 5 maraming kulay na sinag ng liwanag ang bumaril kay Lian. Umiwas siya sa isang tabi, at tumigil ang mga kamao. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at nakilala ang isa't isa nang hindi nagsasalita. Iniwasan ni Lian si Wu Shan at tumakbo patungo sa palasyo ng imperial. Wala akong oras makipag-away. Mabilis kang tumakbo. Hindi rin umatake si Wu Shan at hinabol si Lian sa 3 hakbang, sabay-sabay na 2. Talo ako sa round na ito. Nasaan si Bivenho? Sabihin sa kanya na baguhin ang imperial na kautusan, o mamamatay tayong lahat. Diretsahang sagot ni Lian, patay na si Bivenho. Ang Imperial Edict ay hindi rin maaaring makuha. Ang gumawa nito ay isang defector, at hindi mo rin siya matatalo. Kaya tumakbo ka na lang. Nagulat si Wu Shan. Isang defector. Bago sila tumalikod, sila ay dapat na mga walker. Ang kanilang lakas ay higit pa kaysa sa mga walker na ibinaba para sa kaganapan. Si Huto ay hindi makaupo, at tiyak na nakalusot siya sa isang espesyal na paraan. 2 sa kanila ang tumakbo, isa sa harap ng isa. Tinanong ni Lian si Wu Shan, nakatagpo ka na ba ng isang defector? Umiling si Wu Shan. Hindi. Pero mahigit 1 taon na ako sa Yanfu, at kahit hindi pa ako kumakain ng baboy, nakakita na ako ng mga baboy na tumatakbo.
Kaya kailan sa tingin mo gagawa si Yan Fu ng isang malaking hakbang na tulad nito? Hindi ba sila maupo? Tila kakaiba si Wu Shan nang sumagot siya, hindi rin ako sigurado. Sa Simon Palace, nakita ni Lian at Wu Shan ang ilang mga itim na tuldok na tumatakbo patungo sa kanila mula sa magkabilang panig nang dumating sila. Sa kaliwa ay may 3 tao na mukhang pagod, at ang kanilang kilos at kasuotan ay magkatulad, ngunit hindi pa sila nakita noon. Nasa kanan sina Zhao Xin, Zhao Wu, at ang lalaking may hawak na kutsilyo. Nagkaharap ang 9 na tao at natigil ang nararamdamang tensyon. Ang mga nakilala bago subconsciously nakatayo sa tabi ng bawat isa, ang dibisyon malinaw. Pinoprotektahan ni Zhao Wu si Zhao Xin at tumingin kay Wu Shan ng may pag-iingat. Nagkatinginan sina Tratu Dao at Lian at pagkatapos ay tumalikod, na nagkukunwaring hindi kilala ang isa't isa. Sandaling tumahimik ang hangin. Tumingin kay Lian ang 3 hindi pamilyar na naglalakad. Itinuro ng lalaking may bunt na buhok at pana si Lian. Ang puting halimaw ba ay sanhi ng Biwan Ho o ikaw? Kung papatayin ka namin, maaari ba kaming umalis sa lugar na ito? Sinulyapan ni Lian ang lalaking may band na buhok, ulong, at pinutol ang dumi. Sa sandaling ito, ang lalaki ay tila nakaramdam ng panganib, at isang malamig na itim na balahibo ang nakatutok sa kanyang noo. Ang insekto ay lumipad sa hangin, nanginginig ng marahas. Ang maganda at malademonyong mukha nito ay puno ng hangarin na pumatay. Libu-libong uwak ang bumuo ng itim na talam na alot sa lalaki. Kung hindi sinabi ni Lian, itigil mo na, nabutas na sana ang utak ng isang lalaki. Si Lian at Wu Shan ay nakatayo sa gitna at tumingin sa 6 na tao sa kanilang paligid. Mahinang sinabi ni Lian, ngunit patay na si Ivan Ho, at wala nang bisa ang kanyang pangako. Nandito na lahat ang mga nabubuhay na naglalakad, kaya mabibilang mo sa sarili mo kung nagpapanggap ka ba na tanga o talagang tanga. Kung gusto mo para mabuhay, kailangan mong humanap ng paraan para harapin ang nasa likod mo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang boses ni Feng Yi ay tumunog mula sa kanyang likuran. Sino ang nasa likod ko? Tinanggihan mo na ang aking unang imbitasyon. Hindi magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Pinagmamasdan si Feng Yi na dahan-daang ang naglalakad palapit sa kanila, ang puting liwanag ay nabura ang lahat. Nanlamig ang mukha ni Lian, at umatras siya ng ilang hakbang, nakaturo lamang kay Feng Yi. Ang imperial na kautusan ay nasa kanyang mga kamay, at sino man ang may kakayahan ay maaaring pumunta at kunin ito mula sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Lian, tumawa si Feng Yi. Hindi ko talaga alam kung tanga ka, matalino, matapang, o tanga. Sa harap ng panunuya ni Feng Yi, nanatiling walang pakialam si Lian. Siya ang nanakit sa atin. Kung kaya mo, umatake ka na lang. Kumunot ang noo ng lalaking nakabandang buhok pero walang sinabi. Ginamit niya si Chin Hong, ngunit walang nangyari, at kinilig siya. Anong antas ng pagbabante ito? Simula nang pumasok siya sa Netherworld, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Sa sandaling ito, ang lasing na si Wu Shan ay nakatayo sa harap ni Feng Yi. Tumingin si Lian kay Wu Shan at nagtatakang nagtanong, ano ang ginagawa mo? Talagang hindi makapaniwala si Lian at nagtanong, talaga. Hindi alam ni Wu Shan kung ano ang ligaw na bala at itinuro ang pader ng lungsod na naging nakamamatay na puti sa hindi kalayuan. Sa 10 minuto, lahat tayo ay mamamatay. Kumuha tayo ng pagkakataon, at baka hindi tayo mamatay. Kung magdadalawang isip tayo, tiyak na mamamatay tayo sa isang miserableng kamatayan. Hindi mahalaga kung dumating sa oras ang mga tao sa Netherworld. Huwag tayong mamatay sa walang kabuluhan. Paano mo malalaman na matatalo ka sa kanya? Natahimik si Lian, hindi alam ang sasabihin. Kanina,
Inatake niya si Wu Shan ng may dugo at nakagawa ng 728 karagdagang pinsala. Pero hindi pa rin siya nasaktan. Sa ganoong lakas, paano siya matatalo ng isang grupo ng mga naglalakad? Hindi pinabulaanan ni Lian ang mga salita ni Wu Shan, ngunit ngumiti lang siya. Tama ka. Ako ay nagkamali. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Wu Shan, kumuha ng isang bote ng white wine at humigop. Sa likod niya ay ang matalas na pas ang general.